Ito na po yung property na 13.7 hectares ano. Ayan, kabilaan po kalsada. Ang laki ng kalsada nila. Yan, mula po dito. Yan, papaganon. Tapos ito po, ayan, kasama pa po yan doon sa property. Kabilaan po, nasa gitna po yung kalsada. Saan ang exit nito? Parang bypass naman to, ang laki ng kalsada. Hindi pa tapos yung kalsada niyan. Ay, hindi pa tapos. Pero pwede natin lakarin hanggang doon. May kalsada pa doon. Ayun, ang lawak ko. Tahan muna natin dito. Ha? Basta 13.7 lahat. Ilang title? Dalawa, magkapatid yung may-ari. Dalawang title. Pareho pang buhay yung ano. Ayan, dalawa daw po yung titulo. Barangay, ano to? Barangay, ano nga ba nakalagay? Ayan, ayan po, kalsada pa yan. Ang ganda, ang ganda ng property na to. Patag po dito, tapos yung nandun sa taas, medyo nasa slope na 50%, ganyan. Ang ganda oh. Napakaganda po niyan. Patag na patag. Ang lawak po niyan hanggang dun pa. Tapos may mga tanim na po, konting niyog. Pwede itong pang subdivision. Ayan oh. Dalawang titulo, magkapatid po ang may-ari. 13.7 hectares. Gandun pa po to. May kawayan. Tapos ayun. Yan, kasama yan. Ayan, bale ito ay kasama pa po ito sa property. Ayan. Continue ko lang yung video. Pinutol ko eh. Puntahan namin yung ilog. Ah, ito na yung ilog. Ganda oh. Tapos yung kabila, kasama pa, hindi na? Ito yung boundary ng 2.7. Kasama pa yon? Oo, kasama pa yun. Nandun yung... Ah, nasa gitna yung ano. Nasa gitna pala yung ilog. Eh, di pasok na pasok sa kanila, oh. Nasa boundary ng 2.7 tsaka ng 11. At 2.7 yung nandito. Tapos 11. Magkapatid kasi, hindi pwedeng may isa daw na mabenta, may isang hindi. Kailangan dapat uploadin. Okay. Hindi, mawawalan kasi ng ano yun eh, right of way. Oo, tapos ayan, may mga tanim na. Ayan, rambutan. Mangga. Sino yung nakatira? Alis na yan dyan. Ah, caretaker. Okay. Bahala na yung ulo dyan. Doon sa taas na yun, doon makikita yung tubigan. Sige. Pag-uwi na maghugas. Ito po ang linis ng sapa. Ang gasa na nga. Ang gasa na. Ito, bakod ba yan? Bakod ba yan? Kagandahan niya, 6 minutes lang drive mula doon sa ano, National. Oo, sa highway. Mula highway, 6 minutes lang. Ayan, puno ng nyug. Yes, titingin lang ang lupa.
pupuntahan po namin ngayon yung Palayan. Ito na. Yan, ano. 5 pitak to na Palayan. Ayan. Tapos the rest, puro nyugan na yan. Tapos hanggang dun pa yan. Ang ganda pa yan. Ayan. Ito po yung Palayan. Ay, may tubig na nga. Oh. 5 pitak. Ayan, continue po ang paggagawa ng kalsada dito kasi yan. Ang lawak pati ng kalsada niya. Oo, ano? Ano? Ayun, property pa po yan. Ayan. Ay, ayun na. Hanggang dun lang pala, oh. At ito naman po pala yung daan papunta doon sa 13.7 hectares. Kung mapapansin nyo po ay medyo malalim yung tubig dito pero yan po ay aayusin daw po, patataasan daw po yan. Tapos ang kagandahan po dito mga buyers ay malapad po yung kalsada. Then 6 minutes lang po ang drive papunta po doon mula po sa highway. Then mula naman po sa Gumaca Bypass Road ay naglalaro po ng 15 to 20 minutes drive po. Or nasa 19 kilometers mula po doon. Ang kagandahan po sa lugar na to ay tahimik at maayos po yung kanyang daanan. At sa mga nagtatanong naman po about po sa kuryente ay nandun po sa kabila yung kuryente. Mas malapit po kasi doon kaysa po dito. Tapos itong kalsada po na ito ay continue tong ginagawa. At ito na po yung property.